Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ano naman po yung take natin kasi marami po yung nalulungkot sa naganap sa KOJC compound at sa iba pang parte sa Glory Mountain, sa eskwelahan na pinatatakbo po ng Kingdom. Marami po nalulungkot at ito ay ginawa nila, no. Marami nagsasabing overkill, pero may iba akong pananaw diyan sa pangyayari niyan, no, sa tangkang pagsaserve ng warrant of arrest kay Pastor Quebuloy. Pag-uusapan din po natin, ito po, no, sa wakas, umaksyon po ang DSWD dito po sa mga katkongers ni ating buntis. No, yung nangatkong po sa 10,000 na natanggap ni ate buntis, sasampahan po ng kaso ng DSWD. Okay, pag-uusapan din po natin, ito pong nangyaring kaguluhan dito po sa rally nitong Manibela, no? Ito po ay di umano ay inupakan, no? Sinuntok ng ilang ulit ng mga miyembro ng Manibela ito pong reporter ng DCRH. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Unahin na po natin to. Marami po nagulat ako. Nagulat po ako kanina kasi madaling araw po to, no? Sabi ko, gulat na gulat ako. Sabi ko, sa nangyari po na nakakagulat dahil batalyon, no? Kahit hindi ko po alam kung ilan yung batalyon, pero pag sinabing batalyon, talagang napakarami at saka talagang kala mo gera nga, no, yung pasok na kala mo mga terorista yung yung lulusubin, no. Aarestuin lang pala si Pastor Quebuloy. Kala mo may digmaang wala po tayong wala po, hindi ko po kinakantsawan. Yan po yung pagkakaiba ng sa iba, no, na kinukundina agad, no. Ako kasi alam niyo naman, maibigin tayo sa batas, no? Kahit hindi po tayo abogado, ika nga ay frustrated actor. Hindi abogado, frustrated guwapo. Okay, alam po ninyo, pag sa pagdating po sa batas, 'di ba? Ang tagal nating sinuportahan si Dennis Cornejo, 'di ba? Laban kay yan, pinakamagandang halimbawa ko yung kay Dennis Cornejo at saka kay Bohong Navarro. Pero talagang ganoon, kinakailangang igalang yung batas. Ito po kasi taliwas po sa pagkakaunawa ng iba. Meron pong warrant of arrest si Pastor Quebuloy, no? So, yung mga pulis, wag po tayong magalit sa kanila. Sabi nga nila, ito ay utos lang. Sila po ay sumusunod lang sa chain of command, no, na isa-serve nila yung warrant of arrest. Wala naman pong yung mga sumama naman po, maganda naman kasi pinakikinggan ko yung mga abogado na nagsama sa kanila doon sa loob ng compound ng iba't iba nilang pinasok para iserve yung warrant of arrest kay Pastor Quebuloy. Talaga namang wala naman din nasabi sa mga pulis natin, no. So wag po nating naman sila sisihin, no, kasi ganun talaga nagfa-follow lang po sila ng orders. Naging mapayapa naman, no. Kung meron man na siguro sa ilang bahagi lang, pero in general mapayapa po yung naganap, no. So resulta ay hindi pa rin po nahuli si Pastor Quebuloy. Napakahirap po. Alam niyo po, nakikita ko po yung dami ng tao na very willing, very willing po sila na harangin, very willing po sila na isakripisyo, no. Bihira na po yung mga leader na ganyan
na very willing yung mga miyembro mo na ibigay yung talagang kahit ikapahamak nila, no, para masuportahan ka. Yan talaga yung mga tunay na leader. Kahit na ano pong sabihin pa nyo na ito ay kulto, ito ay kung ano, no, kaya ganyan yung mga ano nila. Ganun po talaga yung may leadership. Ganyan yung nakinikinit ako kung si Pangulong Duterte po ang pagtatangka ang hulihin, no, ng otoridad. Ganyan po ang mangyayari. Unlike po dito sa mga kingdom, medyo ano po sila, mapayapa. Mga Duterte po supporters, marami pong pikon sa amin, di ba? Baka hindi po ganyan kapayapa ang mangyayari kung kay Duterte nyo po gagawin. No? Very nagcha-chant lang sila, di ba? Hindi po nila sinasaktan yung mga kapulisan, hindi po sila alam nila na yung mga pulis ay sumusunod lang sa mga order. Very orderly, no? Kahit nahuhulihin na yung kanilang leader. Kaya lang, mahirap po talagang hulihin pag yung leader ay mahal ng kanyang mga nasasakupan, no? Yun talaga eh. Marami na tayo nangyaring ganyan eh. Marami na po nangyaring ganyan na prinotektahan ng mga hindi pa nga ganyan karami yung mga membership, di ba? Prinotektahan ng mga tao. Napansin nyo nung naging wanted si Pampilo Lacson, naging wanted si Onasan, di ba? Mahirap ding hulihin kasi mismong mga tao yung nagpoprotekta sa kanila. Hindi ko po sinasabi na ito ay naaayon sa batas yung ginagawa ng mga tao, pero yun po ang tendency, no? Yun po yung yung tendency ng pagmahal ka ng yung mga ano, pagmahal ka ng yung nililid. Kung ikaw ay leader at mahal ka ng mga taong kasapi ng yung kahit na anong organisasyon, talagang ganyan yung mangyayari, no? Ako, siyempre, batas yan eh, no? Kinakailangan nila ipatupad. Pero may mga pangyayari na po, dito hindi naman, nasa loob lang ako ng ano, wala lang tayong setup na katulad ng setup natin. Okay. Ano ba yung gusto kong sabihin? Yun nga, yung mga pangyayari na naganap. Ang natatandaan ko nagsalita dyan, si Pampilo Lacson, no? Na naging senador pa after na sumuko. Nakalimutan ko na kung ano na nangyari kay Lacson. Kumbaga, sinasabi niya, sa panahon ni Gloria Arroyo, na naging wanted siya, talagang pinili niya magtago kasi kayo na rin po, no? Hindi ko po sinasabi na pwedeng applicable to kay Pastor Kibuloy o pwedeng hindi. Pero ito po yung sa karanasan ni Senador Pampilo Lacson. Sabi niya, talagang magtatago ako kasi alam niya na hindi magiging patas sa kanya yung hustisya hanggat yung nakaupo. Kung di ako nagkakamali, si Gloria Macapagal Arroyo ang kanyang ang kanyang nakaanuhan, naging kalaban, kaya siya nagkaroon ng kaso, etc. No? So yun po yun. Ganun po talaga yung tendency, no, ng mga taong mahal ng kanilang napapamunan. Hindi ko po sinabi na ako ay sumasang-ayon o hindi sumasang-ayon. Sinasabi ko lang po sa inyo yung mga facts ng history. Ganyan din po. Kaya may mga leader katipunero noon na matagal na nahuli dahil po tinatago ng tao. Dahil po yung mga taong nagmamahal sa kanila. Yan, di ba? Kaya lahat po, kahit po yung panahon ng mga revolusyon nung araw, yan po yung susi, no? Kung mahal ka ng tao, tunay kang leader. Kung sa pamumuno po, no? Ang kinakailangan, sa lahat po to, applicable po to, sa lahat ng uri ng pamunuan, ang kinakailangan, mahal ka ng tao para ka makasurvive. Yan lang po yan. In general po yan. So, abangan po natin, kasabik-sabik po,
yung mga mangyayari, 'di ba? Ganun lang 'yon. Okay, punta na po tayo dito sa iba pang balita. Yan, nagbigay na po ng pahayag itong si Gatchalian, ng secretary po ng DSWD, dahil hindi raw po tama, no? Hindi tama na hindi GMA yata, alam ko GMA yung kalaban niya, si GMA. Hindi naman si ewan ko lang din hindi na rin ako sigurado, pero ang pagkakalam ko si GMA. Si GMA 'yun. Okay. I-check na rin lang natin. Madali namang i-check 'yan eh. Punta po tayo kasi siya yung nag-expose noon ng kalaban niya noon, si First Gentleman eh. Yan yung natatandaan ko noon. Okay, punta naman po tayo rito kay ating buntis, no? Nakarating na po kay, sabi na sa inyo eh, di ba? Napaka-viral nun. Imposible naman na hindi kayo umaksyon. Napilitan din pagkalipas ng ilang araw, no? Napilitan din pong umaksyon tong DSWD mula po rito sa reklamo ni ating buntis na yung 10K na natanggap niya mula sa DSWD ay nakatkong at naging 1.5. Hindi ko po alam yung kwento kung naisoli o hindi. Pero ang malinaw po doon, nagkaroon ng katkungan. No? Kaya sabi ni Gatchalian, yung kapatid po ni Senator Sherwin, sasampahan nila ng kaso itong mga barangay officials na nangatkong. No? Ano man ang katwiran. Kasi nangangatwiran pa raw itong mga barangay. Kaya sabi niya, guilty. Parang indirect parang inaamin nila yung kanilang guilt sa krimen kasi yung katwiran ba na kinakailangan ipamahagi rin sa mga hindi nabibigyan hindi po ubre yung ganun. Ito po malinaw po sa mga kapitan na instead na kayo ay kumatkong yung mga ang sinabi po ni DSWD, yan mga gusto natin. Sana po kaya lang hindi ko po gusto ganito no. Ang hindi ko po gusto, yung kinakailangan pa pong mag-file ng reklamo si buntis. Kabarangay po. Alam niyo po yung risk na sana maisip po to ng DSWD. No? Sana po maisip ng DSWD na isang barangay lang po yan. Kung aasa po sila sa reklamo, na-imagine nyo po, na pwede namang sasoli na lang ni Kap. Ating buntis, huwag ka na magreklamo, eto na. Isasoli ko na lang sa'yo, pahirapan mo pa sarili mo, or pwede rin i-subject siya sa, hindi, in general po to pwedeng i-subject sila sa di ba, sa, harassment, no? Kaya dapat may aksyon, pwede naman yata yun, sa aking pagkakalam. Dapat umaaksyon sila kahit walang reklamo. Kasi nag-viral na. Kinakailangan pa ba na magreklamo mismo yung buntis? Kung mapaanak pa yan dahil sa, hindi pa ba sapat na maging batayan yun, yung viral video? Para puntahan nyo na si kapitan o kung sino man yung kagawad o kapitan man ng nanghingi sa kanya, magkaroon na kayo ng, meron tawag dyan yung ginagawa ngayon sa Senate, kahit wala pong yung sarili lang, nag-iimbestiga sila sa sarili. Hindi nakaligtaan ko lang yung legal term, pero ganun po yun, no? Okay. So sana po umaksyon na kayo, may reklamo o wala. Kasi mahirap po yan kung pagbabatayan nyo lang reklamo. Kung natatakot nga, kapitbahay niya lang si kapitan, kapitbahay niya lang si kagawad. Alam nyo naman po sa isang barangay, magkakakilala po yung mga tao. Okay. Tapos punta po tayo sa mga katanungan nyo kasi konti lang po yung mga balita parang tungkol lang lahat dito Punta po tayo rito sa Kinuyog, no? Nagrereklamo po yung DCRH reporter dahil
alam naman natin na kung hindi nyo pa po alam yung kung hindi nyo pa po alam yung naganap, meron pong rally ngayon yung mga manibela. Ito po yung mga tsuper na huhulihin na raw sila ngayon pag sila po ay bumiyahe dahil hindi na sila, wala na silang prangkisa, no? Kaya po yung para po sa motopropyo. Thank you very much, motopropyo. Di po ba? Dapat siguro mag-motopropyo na lang, lalo na may batayan naman, hindi naman po sabi-sabi. No? Alam nga naman magsinungaling yung si Buntis, puta, umiiyak. Para saan? Sa TikTok views? Hindi naman siguro gagawin yan. Isunod nyo na po yung nakakuha daw ng sesto. Madali naman siguro matiyak yun kasi yung mga nag-upload niyan sa TikTok, matutukoy nyo na po yan eh. No? Si Inday Bidak may kaaway. May kaaway ka na naman, Inday. Okay. Isunod mo na Secretary Gatchalian, si Lola Sesto. Dinadaan lang sa tawa pero lugi pa, no? 13 hours. 13 hours na naghintay ng ayuda, naging sesto. May mga terador talaga diyan. Binalik na recap. Paano pa katulad niyan? Sek Gatchalian. Sa tingin mo ba pag binalik na magrereklamo pa? Hindi na magrereklamo 'yan. Yun lang no, kaya nga umangal yan. Kaya po, mahirapan po kayo pag reklamo yung nyo. Dapat, nag-viral na yung video, magkusa na kayo. Pag binalik na ba sa tingin nyo, magre-reklamo pa? Hindi na magre-reklamo yan. Okay. Hindi po, ako sa tingin ko, hindi katangahan eh. Sa tingin ko, parang anluwag. Anytime makakapag-isip talaga, bakit sila lang kumikita? Kami rin, di ba? Bakit sila lang ang kikita rito sa ayuda na to? Bakit hindi na? Kay Duterte kasi, ang hirap subukan eh. Subukan nyo, papangat-ngat ko sa inyo yan. Yung nakakahiya ba, na papakain sa iyo yung mga, di ba? Kaya maganda talaga nung panahon ni Duterte. Balik tayo rito sa DCRH reporter. Alamin ko nga lang kung sino tong DCRH reporter. Ganito kasi yan, no? Umaangal siya, inupakan daw siya ng mga nagrarally ng mga manibela. Kilala na natin yan, sila Balbuena. Alam niyo po, sa rally po, maiinit ang mga tao. Maiinit po ulo ng mga tao. Hindi po yan rally ng maisog na masaya lang, festive atmosphere, nagkakasayan, sayaw-sayaw lang ng 20 pesos na bigas, no? 20 pesos na bugas. Iba po yung maisog rally. Maraming masaya. Mag-iinit ka na lang pag nagsalita na si Roque, si Baste, tsaka si Pangulong Duterte. Pero hindi po yan katulad nitong mga realista na to. Mainit na ulo dahil mawawala na sila ng hanap buhay, di ba? Ayan po yung kawalan ng, alam nyo, meron silang karapatang magwelga. Karapatang magpahayag ng damdamin. Ito kasi mga minsan, no, kayo po sa media, minsan sumusobra po yung pagpananaw ninyo na kayo kakampi kayo ng Diyos eh. Hindi ko po sinasabi dahil kami taga social media. Pero dapat ginagalang nyo rin sila. Biruin mo, doon ka aatakihin mo yung mga nagrarally sa tabi nila. Di ba? Parang ganito po yan eh. Nagrarally halimbawa yung maisog rally. Tapos pupunta ron. May magtatangka kaya na mga BBM vlogger na doon mismo eto po, tignan nyo po, nilalangaw sila. 'Di ba? Makukuyog talaga eh. Yun ang minsan practical lang, Brad eh. Hindi badge. No, hindi badge yung media
para gawin nyo, yung mawalan na kayo ng ano ba, nawawalan kayo minsan ng ano eh, nawawalan kayo minsan ng paggalang sa damdamin. Galit sila dahil mawawalan sila ng hanap buhay, no? Tapos kayo naman, magbabalita kayo dahil media kayo. Ito po, 30 minuto ng hinaharangan ng mga to. Yung kalsada, naririnig nila talagang uupak. Alam niyo, upakan ka talaga eh, di ba? Galangan lang. Galangin mo sila, no? Galangin nyo sila, tapos kayo igagalang din. Kahit wala po ako dun, nakinikinit ako na kung bakit nagalit sa'yo. Hindi naman siguro kayo magkakakilala niyan. Biruin mo. Biruin mo yun, ano? Biruin mo yun. Anong tawag doon? Biruin mo. Nasa rally, doon ka maririnig ka nila na nagre-report ka na binabanatan mo yung rally nila. O kaya lumayo ka man lang, yung hindi ka nila naririnig. Ganun lang po yun, galangan lang po. Ang tawag po doon, no? Espasyo. Bigyan mo ng space po. Yung mga magkakarelasyon nga eh. Nag-aanuhan pa yan, di ba? Meron pang relasyon talaga eh. Nagbibigayan pa rin ng mga space eh. Yan pa kaya. Paano mo sinasampal yung mga realista na habang mainit sila na nasa initan kayo pare-pareho? Isa pang iting akla na ito. Hindi ko maintindihan yung mga ano ngayon Medyo nalilito ko sa inyong mga ipinahihiwatig. Okay. So, ano pa ba? Teka lang baka may titignan ko lang yung kodigo ko. Baka may nakakaligtaan tayo. Mukhang mapapaaga. Okay, ito po yung sa Porac, Pampanga, no? Tama naman po na sa Porac, Pampanga ngayon, yung pong pogo, pinakamalaking pogo na illegal na pogo na na-raid, no? So, parang pag-present, meron ng mga tindahan, kumpleto eh. May mga clinic, kumpleto sa loob, napakalaki. Ganun nila pinapresent, no? Tapos ang lahat ng reaksyon, walang hiya talaga yung mga Duterte. Alam po ninyo, pagpalagay na natin na si Duterte po nagtayo ng pogo. Ano po ba yung tinayo ni Pangulong Duterte? Legal na pogo. Eto na-raid sa Porac, Pampanga. Illegal na pogo. Ibig nyo ba sabihin, illegal na pogo? Si Duterte pa rin nagtayo niyan. Minsan kinakailangan magpreno din tayo, no? Minsan kinakailangan yung pogo po, billion po inakyat na pera noon, lalo na nung pandemya, no? Hindi po natin maikakailayan. Ngayon, lahat naman po katulad po nito. Mamasamain nyo po ba yung ayuda dahil merong nangangatkong sa ayuda? 'Di ba? Yung ayuda po, sabi ko nga, maganda po yung ayuda, pero dapat hindi lang ayuda. Kaya natin kinakantsawan yung gobyerno dahil namimigay ng ayuda, dahil halos yun lang yung proyekto niya. 'Di ba? Hindi makakaahon ng Pilipinas kung ang proyekto mo lang ayuda eh. Pero yung pangangatkong sa ayuda, labas po yan sa pamimigay ng ayuda. 'Di ba? In fact, krimen yung ginagawa nun ng ngatkong, kaya nga kakasuhan eh. Balik tayo dito sa pogo. Ang tinayo ni Duterte, ng panahon ni Duterte, legal na pogo. In fact, kung sisisihin nyo si Duterte, pati sila Gordon pumirma dyan.
Pati si Amy Marcos, halos lahat ng senador pumirma dyan. Kasi hindi naman sila nagtayo ng illegal na pogo eh. Ngayon, kung ang nahuli nyo sa Pampanga ay illegal, bakit nyo sisisihin sa nagtayo ng legal na pogo? Di ba? Oh, malayo po eh. Thank you very much kay mga taga GFF na nagbigay ng 800 yen. Malayo po masyado. No? Yung illegal at legal. Kung illegal po yan, bakit nyo isisisi yung illegal na pogo kay Duterte? Eh, illegal nga eh. Illegal nga po eh. Oh, ganun lang kasimple yun. Okay. May napansin ako kanina na yung lagi po yan, no? Anong aksyon naman ni BP Sara? Anong aksyon naman ni BP Sara? Hindi ko po maintindihan kung anong gusto nyong gawing aksyon ni BP Sara. Gusto nyo ba mag-resign? Gusto nyo ba sumunod si BP Sara sa mga ano, tambaluslos vloggers, sa mga paniderya vloggers na mag-resign siya? Hindi ko alam. Anong gusto nyo gawin ni BP Inday? Mag-resign? Mali po, di ba? Alam po ninyo, hindi po lahat ng Vice President binigyan po ng trabaho yan. Kapartido o hindi. Ibig nyo sabihin, kung sino yung nagpanalo sa presidente, mag-amina na tayo. Ang nagpanalo sa presidente, ang nagpanalo sa presidente si Inday Sara. Pagre-resignin nyo pa para lang sabihin na may gawin siya? Hindi. Ang layo naman po, no? Matagal ko na naririnig yan sa inyo na bakit si Inday Sara walang ginagawa? Saan walang ginagawa? DepEd Secretary si Inday Sara, anong walang ginagawa sinasabi niyo? Sa totoo lang po, eto teacher tong misis ko. Nakabakasyon, panay ang pasyal niya ngayon. Di ba? Kagagaling lang nila ng mga co-teacher niya sa Baguio City. Bawal sila. Ito pagkakaiba ni Inday Sara. Leadership. Alam po ninyo, si Inday Sara, pinapakita niya ganito maging leader. Takong bunganga sa mga inggiterong tambilawan para hindi babaho ang mundo. Ang dudugyot nyo. Watch lang kayo. Okay yo. Thank you very much kay Susaku Rokawa na nagbigay sa atin ng 500 pesos na pangkape. Okay, ang pinapakita po ni Inday Sara, yung tunay na leadership. Yung leadership na hindi ko questionin yung kanyang sinasabi. Tignan nyo to. Si Inday Sara lang matagal na tong misis ko sa DepEd. Tanging si Inday Sara lang ang nakapag-utos sa DepEd na bigyan nyo ng 1 buwan na tunay na bakasyon yung mga teacher. Huwag nyong pagre-reportin ng mga teacher. Kayong mga teacher, pag pinag-report kayo, binigyan kayo ng trabaho sa loob ng June 1 to June 30. Magreklamo kayo sa 8888. Nagbabakasyon po ang mga teacher ngayon. For the first time. Alam nyo po, epekto niyan, yung bakasyon ng mga teacher. Pagpasok po ng pasukan, rejuvenated ng mga teacher. Noong araw, wala pong pahinga. Nasabihan lang na bakasyon, pero bata lang po nagbabakasyon. Ang mga teacher pinagre-report, ang mga teacher pinagse-seminar, ang mga teacher pinagagawa ng kung ano-ano. Pinagde-decorate ng mga room. Ngayon, wala na po yan. Concentrate kayo sa pagtuturo. Kaya tignan nyo, pagpasok ng mga teacher, talagang yan, sabik na magturo. Nanawa na sa kababakasyon. Alam niyo ibig niyo sabihin? Bakit niyo pakikialaman yung diskarte ni Inday Sara? Hayaan niyo si Inday Sara, pag napaunlad niya yung kalidad ng edukasyon ng mga estudyante, yun po ang tagumpay ng mga supporter ni Inday Sara. Hindi po yung kung ano-anong gusto nyong ipagawa sa kanya. Thank you very much, Orbili Dapitalia.
sa 799. Ano po bang pinagsabi niyo naman? Hindi pa ba kayo sapat? Hindi pa ba sapat sa inyo si Baste at saka si Tatay Digong? Sobra naman kayo. Hayaan niyo po si Inday Sara. Dahil ang ginagawa niya sa DepEd, makikita niyo po ang pagkakaiba niya, pagpasok po ng yung mga ano na, yung umepekto na yung mga ginagawa niya. Ang ginagawa ni BP Sara, tinatanggalan niya ng mga trabaho yung mga teacher na walang kaugnayan sa pagtuturo. Kita nyo, kay Inday Sara lang wala pa ako nakikitang rally ng mga teacher. Lahat ng DepEd Secretary may mga rally mga teacher. Ngayon pa lang wala. Wala pa nagaganap na rally. Pinapakita po yung Duterte leadership. Ayaw nyo ba nun? In action. Ganito ang magsilbi ang Sun Leader na Duterte. Thank you very much, Ma'am Ednalyn Morcroft sa 1399 Canadian dollars. Kaya wag po kayong, ano ang ginagawa ni Inday Sara? Ang dami pong ginagawa si Inday Sara. Imagine niyo po kung mag-resign yan. Anong akala ba namin ang Duterte mahusay? Bakit konting pressure pa lang nagre-resign na? Tignan nyo. Hindi po isa ikabubuti yan ni Inday Sara. Gusto nyong gayahin si Lenny. Hindi po yan. Kuya Bads, may garalgal na mahina mic. Naku po, kanina ko pa kayo tinatanong kung kasi meron pong setup dito eh.